Walang takot na pagpapahayag. Balitang balanse at tapat ang hatid sa sambayanan. DJJRD 467 mula dito sa lalawigan ng Cavite. Ito ang DJJRD Radyo Express Balita. Bumabanderang mga balita, Tapat na pagbabalita. kakampi ng sambayanan. Dito lang sa DJJRD Radyo Express Balita. Ang ating oras, 3:00 pasado ng hapon. Magandang hapon, lampak ng Cavite. Ngayon ay Biyernes 25 araw ng Nobyembre. Kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Denver Matel. At ito naman si Joanna Dahab. Dito lang sa DJJRD Radyo Express Balita. At para sa ulo ng mga tampok at pinag-uusapang balita, ulat ng panahon sa katapusan ng linggo, tunghayan. Pinoy import na malalaro sa basketball na si Dwight Ramos na injured. International Band na Lady ubos ang tiket sa 5 araw na concert sa bansa. Ang lahat ng yan ay sa pagbabalik ng DJJRD Radyo Express Balita. What if? Tanggalin na ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Paano na lang kaya ang ating wika? Mga magagandang kultura ng ating bansa. At ang susunod na henerasyon. Uy mga pare, nandito na pala kayo. Nabalitaan niyo bang tatanggalin na yung Filipino subject sa kolehiyo? Ay totoo, buti naman, mawawala na yung subject na yan. Huy, di ba kayo nalulungkot na mawawala na ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Oo nga. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, ay malulungkot ako kung mawawala ang asignaturang Pilipino. Sapagkat ito ang sariling wika natin. Kaya bakit nila ito alisin? Ibig sabihin ba nito ay mas mahalaga pa ang ibang wika kaysa sariling wika natin? Dapat hindi ito mawala para patuloy pa din nating matutunan ang mga tradisyon at paniniwala mula sa ating mga ninuno para maipasa na din ito sa mga susunod pang henerasyon. Sa bagay, oo nga, may punto kayong dalawa. Kasi ako, ito na ang wikang kinalakihan ko eh. Palaging tandaan, Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. DJJRD Radyo Express Balita. Joshua Marquez, ibalita mo. Para sa ulat panahon, asahan pa rin ang maulan na panahon hanggang katapusan ng linggo. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin kasing magpapaulan ng umiiral na shoreline sa extreme northern Luzon habang Intertropical Convergence Zone naman o ITZ ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Joshua Marquez para sa ulat ng panahon, balik sa inyo. Mahalagang paalala, ang Pernsy ay hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Dumako naman tayo sa mundo ng sports balita. DJJRD Radyo Express Balita. Gabriel Villa, ibalita mo. Nagtamo ng ankle injury ang Pinoy basketball player na si Dwight Ramos pagkatalo ng Livanga Hokkaido laban sa Kyoto Anaris sa Bilig 2022-23 season game na ginanap sa Yotsuba Arena, Tokachi noong linggo. Bumaba si Ramos ng sprained ankle sa loob ng 5 minutes and 3 seconds na natitirang oras matapos ay matapakan ng paa ng kalaban. Gabriel Villa para sa Sports Balita. Balik sa inyo. Oras, 3:30 ng hapon. Ang oras nito ay atid sa inyo ng Gatorade, ang all-time drinks ng mga manlalaro. DJJRD Radyo Express Balita. Dennis at Joanna, ibalita nyo. International Band na Laney, sold out ang tickets sa 5 araw na concert sa bansa. Oo nga, dahil sa 5 araw na memorable moments sa MOA Arena, literal na naging November to Remember ang concert ng American Band na Laney sa Pilipinas. Balita ko pa nga, nakalimutan daw nila ang ilang linya ng kanilang kanta dahil sa overwhelming support ng mga Pinoy. Grabe talaga yung mga Pinoy, no? Pero mas grabe yung nakita ko na nag-trending sa FB page ni Laney na magjowa. Grabe, binuhat pa talaga ng lalaki yung girlfriend niya para makita ng maayos si Laney. Hi, sana all. Oo nga, sana all. Iba talagang sumuporta ang mga Pinoy. Totoo. Pero muli, ito si Joanna Dahab. At ito naman si Dennis de la Cruz para sa Showbiz Balita.
Maraming salamat, Joanna at Den. Muli, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Denver Matel. At ako naman, si Joanna Dahab. Ito ang TJJRD Radio Express Balita.